Update tayo sa mga maiinit na laban kahapon. Tinalo ng Brooklyn Nets ang New York Knicks sa score na 111-106 pero dumaan ang Nets sa malamig na first half kaya naman tinambakan sila ng Knicks na nagpaulan ng 3 para umabante ng 21 points. Pagpasok ng second half, unti-unting nakalapit ng Nets sa pangunguna ni Cam Thomas na tumala ng 16 points sa fourth quarter lamang. Kasama dyan itong clutch niya na 3 para selyuhan ang pagkapanalo nila kontra Knicks. Maganda rin ang nilaro ni Seth Curry na nakagawa ng 20 points at 6 out of 9 sa 3-point lane. Para naman sa New York Knicks, kinupos ng tulong si Julius Randle na nakagawa ng double-double 31 points at 10 rebounds. Sa laban naman ng Lakers at Utah Jazz kanina, tinapos na ng Lakers ang kanilang tatlong sunod na pagkatalo nang talulin nila ang Jazz sa score na 106-101. Halos dikitan lang ang laban sa first half pero pagpasok ng third quarter ay nakalamang na ang Utah Jazz na umabot pa sa 14 points. Pero pagpasok ng fourth quarter, unti-unti nang naibaba ang kalamangan sa pangunguna naman ni LeBron James. Kaya naman pagkatapos ng isang 3 ni LeBron, sa huling 3 minuto ng fourth quarter, hindi na pinaporma ng Lakers ang Jazz upang tapusin na ang laban. Nanguna sa Lakers si LeBron James na may 33 points, 8 rebounds at 6 assists. Katulong niya sina Russell Westbrook at Anthony Davis na kapwa nakagawa ng 17 points. Para sa Jazz naman ay nasayang ang 37 points ni Donovan Mitchell na kinulang ng suporta mula sa kanyang mga kasama. At sa iba pang mga balita, niyanig ng Denver Nuggets ang Golden State Warriors sa score na 117-116. Ito ay sa pamamagitan lang naman ng isang buzzer beater mula kay Monte Morris. Mula sa first quarter ay lamang ang Warriors na umabot pa ng 16 points. Pero hindi sumuko ang Nuggets hanggang sa huling 15 seconds ng fourth quarter nang nakuha nila ang unang kalamangan nila. Nang maka-steal itong si Monte Morris mula sa agawan ng bola mula kay Andrew Wiggins at dire-diretso sa kanilang court para sa isang easy layup. Subalit ang Warriors ay binawing muli ang kalamangan mula sa isang pull-up jumper ni Stephen Curry na may kasama pang foul. Ngunit subalit datapwat mga katropa, hindi mo talaga masasabing tapos na ang laban hanggat hindi pa tumutunog ang buzzer. Sa huling play nga na ito, makikita na mukhang plano ng Nuggets na i-extend ang laban sa overtime nang tangkain ni Jokic na sumalaksak sa loob. Pero maaaring pain lang din yon para mag-focus sa kanya ang depensa at ipasa sa iba ang bola. O baka nagkataon lang na nalibre si Monte Morris dahil ang bantay niya na sa Curry ay tumulong para pigilan si Jokic. Alinman sa mga ito mga katropa ay tila nagkulang ang depensa ng Warriors sa huling play na yon. Pero para sa akin maganda pa rin ang nilaro ng Warriors sa kaubuan dahil nagawa nilang makalamang sa Nuggets mula umpisa. Hindi nga lang nila na-sustain ang kalamangang ito. Pinangunahan ni Stephen Curry ang Warriors na nakagawa ng 25 points, 3 rebounds at 6 assists. At sinundan siya ni Klay Thompson na nakagawa ng 16 points, 4 rebounds at 4 assists. Para sa Denver Nuggets naman, pinangunahan ng reigning MVP Nikola Jokic ang kanilang koponan na nakapagtala ng 35 points, 17 rebounds at 8 assists at may bonus pa na isang steal. Sinundan siya ni Bryn Forbes na may 22 points. Bagaman nakagawa lang ng 13 points si Monte Morris, pero malaki ang kanyang bahagi sa panalo ng Nuggets. Bago tayo matapos, shoutout muna kay Luis Junio. Para sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-click ang notification bell para laging updated sa mga NBA balita. Maraming salamat po.